banal. Buksan ang mo, ihahanap kami ng bagong malay. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang isang makasalanan. Ang nais ng Diyos, ang nagkasala ay magbago, magbalik loob. Dahil mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa pagkakasala ng tao. Magbalik tayo sa ating Panginoon. May puso na nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami ay mapuspos. Kaya't inihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabago, sa luma naming ugalit, ipinalit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang binibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubuo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito ng di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ng katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno, sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ng Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan,
hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang 2 hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako'y inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutuklin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noon din, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya, ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae.
Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-5 linggo, sa 40 araw na paghanda, panahon ng Kwaresma. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Kahit nagkakamali ang tao, kahit nagkakasala ang tao, laging mas malaki ang pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag kang magdalawang isip, kapanalig. Nagkamali ka ba? Bumagsak ka ba? Kung buhay ka pa, may pag-asa pa. Balik tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. At ngayong panahon ng Kwaresma, mangumpisal po tayo. Napakaganda po na tayo ay mangungumpisal. Kapag nangumpisal ka, kapanalig, maririnig mo ang boses ng Diyos na nagsasabi sa iyo, welcome home. Welcome back. Ang bigat-bigat ng dinadala mo. Patong-patong na tuloy. Hirap na hirap ka. Stress na stress ka. Buti na lang nagbalik ka sa Diyos. At inamin mo lahat ng kasalanan. Hiningi mo ng tawad. At madalas, kapag nangungumpisal po tayo, naiiyak pa tayo. Naiiyak tayo kasi damang-dama po natin yung pagmamahal ng Diyos. Damang-dama natin yung pagpapatawad ng Diyos. Alam natin napakalaki yung kasalanan. Pero sa sakramento ng kumpisal, laging may biyaya. Laging may milagro. Nararamdaman natin, pinapatawad tayo ng Diyos. At naririnig natin yung boses ng pari. Pinatatawad kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi yung pari ang nagpapatawad. Ang Diyos ang nagpapatawad. Kaya nga sinasabi ng pari, sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo, ikaw ay pinatatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kapanalig, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ang bigat-bigat ng dinadala mo. Magbalik tayo sa Diyos. At sa pagkukumpisal, sa paghingi ng tawad, maririnig mo, welcome home. Welcome back. Hindi ka para sa kasalanan na yan. Hindi ka para sa masamang lugar na yan. Hindi ka para sa bisyo na yan. Ikaw ay para sa Diyos. Ikaw ay para sa mabuti. At may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Sa pagbabalik natin sa Panginoon, tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala tayo na mayroong magandang magagawa ang Diyos sa kabila ng ating mga kapalpakan, sa kabila ng ating mga pagkukulang. Ito po yung narinig natin sa unang pagbasa. Nandoon po si Susana, siya po ay hinusgahan ng 2 matanda na wala daw pinagkatandaan. Immature, matatanda pa naman, pero walang pinagkatandaan at napakaraming mga tao na ang inabuso nila. Pero nahuli po sila ni Daniel sa kanilang kasinungalingan, sa kasalanan nilang ginagawa. Pinagtanggol sila ng Diyos. Nagtiwala sa Panginoon at nakatanggap ng protection ng Diyos. Kapanalig, pag nagpatuloy po tayo sa ating pagkakasala, ang magtatanggol sa iyo, masama. Ang pinanghahawakan mo, yung kasalanan. Lalo lamang tayong mapapahamak dyan. Pero kapag tayo ay nagbalik sa Diyos, humingi ng tawad sa Panginoon, lalo na kapag tayo ay nangumpisal, may mga kumpisalang bayan, kumpisalang parokya, sa mga parokya po natin, sa mga simbahan po natin, kami sa aming parokya sa Holy Wednesday, habang may recollection, mayroong pakumpisal po. Sa iba't ibang mga parokya, meron po yan. Kapanalig, huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Kwaresma, panahon ng pagsisisi, panahon ng pagbabalik loob, panahon para makita, maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag mong palagpasin. Payagan mo na yakapin ka ng Diyos. Payagan mo na mahalin ka ng Diyos. Payagan mo na iparamdam sa iyo ang pagpapakasakit na ginawa ni Kristo sa krus, yung epekto ng kanyang pagpapakasakit. Ano yung epekto ng pagpapakasakit ni Kristo? Kaligtasan, kapatawaran. Na kanya namang malaya at buong galak na ipinagkakaloob
sa mga nagsisisi, humihingi ng tawad, sa mga tumatanggap ng sakramento ng pagbabalik loob, sacrament of reconciliation. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Alam niyo po, dito sa Ebanghelyo, nais na subukin si Jesus, kung kaya dinala sa kanya yung babaeng nangalo niya. Nahuli po nila, nangangalo niya talaga yung babae. Kumbaga talagang humanap sila ng pagkakataon para caught in the act. At nung nahuli nila, kinaladkad, ipinahiya yung babae. At tinanong si Jesus anong gagawin. Ayon kay Moises, dapat batuhin. Pero hindi po sila una pinansin ni Jesus. Hindi ko po alam kung bakit. Pero ang sinabi kasi baka matigas ang ulo, baliwala naman kung sasagutin. Nagsulat doon sa lupa. Hindi rin po natin alam kung ano yung sinulat ni Jesus. Pero ang tanong ni Jesus doon sa mga tao, kung sino yung hindi nagkasala sa inyo, siya yung maunang bumato sa kanya. At wala pong nangahas na bumato. Sa bandang huli, si Jesus nagtanong, nasa na? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po. Sabi ni Jesus, ako din. Hindi kita parurusahan. Humayo ka, sabi ni Jesus. Huwag ka nang magkasala. Ang ganda po ng kapanalig. Humayo ka. Huwag ka nang magkasala. Pag tayo po nang umpisal, maririnig mo yung boses ni Jesus sinasabi sa atin, hindi kita parurusahan. Hindi kita pahirapan. Humayo ka, minamahal kita. Humayo ka, at huwag ka nang magkasala. Mga panalig, ang Kwaresma ay hindi yung ginagawa ng tao para sa Diyos. Kasi ang dami nating kulang, ang dami nating pagkakasala, ang dami nating pagkakamali. Ang Kwaresma ay yung ginagawa ng Diyos para sa tao. At kung talagang dadamahin mo yung ginagawa ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, pagpapatawad ng Panginoon, magagawa din po nating magmahal at magagawa din po nating magpatawad. Ngayon, Kwaresma, meron ka bang galit pa sa puso mo? Panalig, patawarin mo yan. You let go of that anger. May lumapit sa akin, sabi niya, nag-away daw silang pamilya, away-away sila. Matagal na, nahihirapan daw siya. Ang tanong ko sa kanya, hanggang kailan mo kikipin yung galit mong yan? Palagay mo ba, bukas, buhay ka pa? Ang sagot niya, hindi ko po alam, Father, kung bukas buhay pa ako. Sana. Yun nga eh. Aalis ka ba sa mundo na ito na may galit, na may puot sa puso mo? Kung sila may galit sa'yo, sila yun eh. Pero ikaw, you let go of that anger. You forgive. Magpatawad ka. Damahin mo yung kapayapaan ngayon. Sana mabuhay ka pa ng 50 years, o kaya 40 years, o kaya 10 years. Pero hindi natin alam. Baka 50 days na lang. Baka 10 days na lang. Hindi natin alam kung mamaya, kung bukas, andito pa rin tayo. Pero binibigyan tayo ng choice ni Lord ngayon. Experience God's peace. Experience God's love. Experience God's forgiveness. Lalo ngayong panahon ng Kwaresma. Tanggapin mo ang pagpatawad ng Diyos, paghihilom niya, at pagmamahal niya. At ikaw na pinatatawad, magagawa mong magpatawad. Ikaw na hinihilom ng Diyos, magagawa mong tumulong sa iba na may sakit. Ikaw na minamahal ng Diyos, pupunuin ka niya ng pag-ibig hanggang sa magumapaw, hanggang sa wala ka nang magawa kasi nga punong-puno ka ng pagmamahal. Magagawa mo na magmahal din katulad ni Jesus. Amen. Naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan,
naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa iyo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan. Utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa aming kusang pagtitiis ng hirap. Tinutulungan mo ng aming maitumpak ang namyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan, ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami. Bigyan mo kami ngayon na hangaming kakayahan.
nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang magbibigay sa atin ng kapatawaran. Halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Jose. O maluwalhating Patriarkang San Jose, na may kapangyarihang gawing posible ang imposible. Tulungan mo ako sa sandaling ito ng pangamba at pagsubok. Tanggapin mo sa iyong pangangalaga ang mabibigat at nakababahalang sitwasyong idinudulog ko sa iyo, nang ito ay magkaroon ng masayang kahihinatnan. Minamahal kong Ama, lubos ang aking tiwala sa iyo. Huwag ko nawang masabi na nabigo ako sa aking pagtawag sa iyo, at yayamang kaya mong gawin lahat, kasama si Jesus at Maria. Ipakita mo sa akin na ang iyong kabutihan ay singlaki ng iyong kapangyarihan. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama. At sa gayoy, maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa. Yesu Kristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Minamahal ka ng Diyos, ang nais ng Diyos, kahit nagkasala, ang nais niya, ikaw ay maligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo. Pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at huwag nang magkasala. Salamat sa Diyos. Salutaris Dia, Vecelipat Dios Tium, Bella Premut Hostilia, Naro Urfer Auxilium, Udi Trino Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo at pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cervi et antiquum documentum nobocet atritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus que nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas enchamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus.
Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ng kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving